So ito guys may bagong report po ang bilyonaryo at malaking balita ito. Apollo Kibuloy's financial empire under siege. Court freezes assets of KOJC, SMNI, and 9 cohorts. Okay, mabigat. Finreeze yung pong mga properties at yung mga pera, mga assets nitong si Kibuloy. Okay? The Court of Appeals has granted the freeze order sought by the Anti-Money Laundering Council or yung AMLAC on Apollo Kibuloy, his 9 associates, and his church and media organizations. Ang dami! Pati SMNI. Okay? The August 7 order issued by CA Associate Justice Gabriel T. Robenyol and concurred by Associate Justice Bato Jr., Hernandez Azura states to prevent the possibility of the funds in the subject bank accounts and properties from being withdrawn, removed, transferred, concealed, or placed beyond the reach of law, this court finds it appropriate to issue a 20-day freeze order as requested by the petitioner AMLAC. Okay? Ito yung mga kasama. 10 bank account sa BDO, 7 properties in Davao, Davao del Norte and Roa City, 5 vehicles. Okay? Kibuloy's Mega Church, 47 bank accounts with various banks. Ito yung sa church na. 16 properties across several cities and 16 vehicles. Ang dami. So, ano yung lahat ng simbahan nila pwedeng makuha ng, naku po, kung August 7 ito, baka this week i-implement ito. Ano ito? I-freeze kumaga, ipapasarado. Walang pwedeng gumamit habang naka 20-day order mula sa korte. Ito major subsidiaries, Children's Joy Foundation, 23 bank accounts. Ito mabigat. SMNI franchise owner Suara Sug, 17 bank accounts, 5 properties including a building along EDSA and 26 vehicles. Lahat ng mga sasakyan nila na SMNI. Ano ibig sabihin? Ang mabigat dito pati yung building. Ano ibig sabihin? Yung studio kung saan nagte-taping itong sila Tatay Harry Roque, itong mga Banateros, itong mga lahat ng mga sa SMNI, kung saan sila nagte-taping nung nakaakyat na ako dito sa building na to nalala ko dati. So, yung building na yun, sa Suara Sug yun, yan po ay ipapa-freeze na. 20 days. Paano kaya to i-implement? Pupunta yung mga pulis, tapos lalagay, i-close, sasarado, ipapadlock yung building. Ito pa, meron pa siyang mga associates na mapi-freeze yung mga bank accounts. Ang dami. Puro mga kasama niya. Naku po, imagine mo, kasama ka ni Kibuloy, tapos yung bangko mo, di mo na magalaw yung pera mo dun sa bangko. Ay, naku. Ayan. In its decision, the Court of Appeal said KOJC members were sent to the US to solicit donations which were then deposited dito sa Philippine accounts to fund a stadium and Kibuloy's lavish lifestyle. Money was smuggled into the Philippines by KOJC workers and deposited into the accounts. Okay, so ayan. The AMLAC began investigating Kibuloy's financial activities on December 18. Tapos the AMLAC's probe uncovered 330 significant financial transactions from 2006 to 2020. Ang trabaho ng AMLAC kasi is yung money laundering, di ba? Is to prevent that. Nakita nila yung ang pera, yung nagagaling sa US, dito dinadala. So, may ano dun yun yung parte ng kanilang mandato para i-monitor yung mga ganun habang inaalam yung buong katotohanan, pwedeng i-freeze. Nako. In view of the period of the transactions and the report of cash smuggling, it is highly probable that deposited and withdrawn amounts are the proceeds of the alleged bulk cash smuggling. Ayun. So, napakabigat. So, nagtatago na si Kibuloy. Tapos yung mga, tingnan natin kasi ang mga admin ng kanyang mga properties ay si Duterte. Ano kaya ang reaction dito ni Duterte? Magugulat na lang sila. Bukas pinapadlock na yung mga mga simbahan, yung SMNI sa Makati. Ano kaya mangyayari dyan? Diyos ko po, kagulo ito.
O yan talaga sinasabi ko. Ang hirap eh. Ang hirap kapag kinakalaban, di ba? Kumaga, sila tong matigas yung ulo. Sila tong, alam naman nila, di ba? Alam naman nila na, di ba? Sinusubukan nilang ipabagsakin yung Marcos administration. Sinusubukan nilang, di ba? Buti sana kung walang mahahanap na baho doon sa kanila. Kung walang mga kaso na pwede. Kaso, yun nga, kita na natin eh. AMLAC eh. Ano gagawin mo dyan? Naku, kagulo ito. Ngayong araw. Tingnan natin kung i-implement ito ngayong araw. Okay? So, nireport ng bilyonaryo. Tingnan natin kung ito ba ay ano na. Kung ito ba ay may execute na bukas. Kasi kagulo yan. Yung Makati, isasara. Yung simbahan, isasara. Lahat isasara. Diyos ko po. Ang sakit sa ulo. Ayan. Yan kasi. Sabi natin eh. Ano pa lang yan. Kumbaga paliit ng paliit yung mundo at kumbaga survival mode itong kampo ng mga Duterte. Everyone is under siege. Everyone is kaya mabigat talaga itong pinagdadaanan nila. So yun na muna guys. Tingnan po natin mangyayari mamaya ngayong araw. See you po sa next vlog. Bye bye.